King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 225. Hindi ko ito ginawa sa layunin. Ang babaeng nakasuot ng asol na babae ay isang kagandahan, at nakatanggap siya ng atensyon sa tatlong bahagi na bahagyang mas mababa sa lugar ng musician. Sa lahat ng Alliance Banquet, ang tanging maihahambing sa kanya sa hitsura ay sina Zhao Yufei at Kang Yuyo. Sa sandaling umakyat siya sa entablado, nakuha niya ang atensyon ng buong alyansa. Hihihi, si Gulanyo, ang head disciple ng Secluded Jade Palace, at maaabot niya ang nangungunag 10 o higit pa. Ang swerte ng batang iyon sa mga babae ay hindi masama, ngunit hindi siya magkakaroon ng pagkakataong matikman ang mga ito. Ang ilan sa mga elite na disipulo ay tuwang-tuwa na tumingin kay Zhao Fang. Si Gulanyo ay ang head disciple ng Secluded Jade Palace at ang clan ay natatangi sa 13 clans. Lahat ng mga alagad ay magagandang babae. Ang kalaban ni Fenger ay siya. Nagbago ang ekspresyon ng Broken Moon Clan Master. Si Gulanyo ay sikat sa 13 angkan. Nabalitaan na kahit si Aoyut Ian ay hinabol ang babaeng ito, ngunit natapos ito ng kabiguan. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang mga pamantayan. Ang mataas na awtoridad ng Broken Moon Clan ay may mga solemne na ekspresyon. Bagamat malakas si Zhao Fang, wala silang ganap na pagtitiwala sa kanya. Dahil sa lakas, mas malakas pa si Gulanyo kaysa kay Yang Gan. Tanging si First Elder lang ang kalmado habang nakatitig sa tatlong bahagi at naisip niya sa kanyang puso. Fenger, ang layunin mo ay maging isang bituin, kung hindi ka man lang makapasa sa yugtong ito kung gayon. Sa oras na ito, maririnig ang tawanan ng mga babae mula sa ilang nanonood na stand. Hahaha, madaling manalo si Sister Gu. Pupusta ako na gagawin ni Sister Gu sa loob ng ilang hakbang. Pusta ako ng 7 galaw. 3 galaw ang taya ko. Ang mga boses na ito ang naging dahilan upang tumingin ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan. Mukhang nasa tabi lang nila ang mga pinapanood na stand ng Secluded Jade Palace. Ang Broken Moon Clan Master at Elders ay may mga pangit na ekspresyon. Masyadong mayabang ang Secluded Jade Palace. Parang nakaramdam ng kawalang kasiyahan mula sa Broken Moon Clan, isang dilag na nakadamit ng asol mula sa kinatatayuan ng Secluded Jade Palace ay tumingin at nagsabi. Oh, kaya ang mga kapwa Daoist mula sa Broken Moon Clan. Hindi mo kailangang mag-alala lahat, pipigilan ni Lanyo ang sarili niya. Matapos itong sabihin, lahat ng nasa nanonood sa gilid ng Secluded Jade Palace ay nagsimulang tumawa. Ang mga ekspresyon ng Broken Moon Clan Master at Elders ay naging mas pangit. Secluded Jade Palace Master, huwag mong sabihin ang iyong mga salita ng masyadong maaga. Ang mga mata ng Broken Moon Clan Master ay kumislap habang siya ay gumanti. Ang Secluded Jade Palace Master ay hindi nag-isip ng gayon at isang mapanuksong ekspresyon ang lumitaw sa gilid ng kanyang mga labi, na parabang siya ay masyadong nakakainsulto upang ipaliwanag. Halatang tiwala siya sa lakas ni Gulanyo. Hindi pa natatalo si Fenger dati. Ibinuka muna ni Elder ang kanyang bibig at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kanyang iilan at simpleng mga salita ay puno ng kumpiyansa at naging sanhi ito ng panginginig ng puso ng mga nakatataas sa parehong clans. Hindi kailanman natalo dati. Gaano karaming bigat ang nilalaman ng mga salitang ito. Hindi naiwasang maalala ng mga mula sa Broken Moon Clan kung paanong bukod sa sinadyang matalo si Zhao Fang kay Ran Xiaoyuan, hindi pa talaga siya natalo noon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Secluded Jade Palace Master. Ang kabataang iyon ay iyong disipulo. Sa sandaling ito, sa entablado ng 3 bahagi, nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa. Sobrang bilis. Ang mga nanonood na elite na disipulo ay lahat ay nagpipigil ng hininga. Si Zhao Fang at Gulanyo ay walang sinabing walang kwentang bagay noon pa man. Nagkatinginan lang sila ng 1 o 2 buntong hininga bago agad kumilos. Kahit na si Gulanyo ay tila mahina at mahinahon mula sa labas, siya ay may pagmamataas sa kanyang mga buto na naging dahilan upang hindi niya ilagay ang kabataan sa harap niya sa kanyang mga mata. Iniisip kung paano niya tinanggihan si Aoyut Ian, paano niya ilalagay sa kanyang mga mata ang isang hindi kilalang kabataan. Gayunpaman, sa sandaling nagpalitan sila ng suntok, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kalmado at malamig ang binata sa kanyang harapan.
Kasing bilis ng kidlat ang kanyang mga kilos at walang kahinaan ang kanyang bilis pati na rin ang paggalaw. Casual niyang natunaw ang mga atake niya. Pang! Ang pangalawa na nakipagsagupaan siya kay Zhao Feng, isang nakakamanhid na pakiramdam ng kuryente ang damaloy sa kanyang katawan. Sa 3 galaw lang, hindi lamang nakakuha si Gulanyo ng anumang kalamangan, siya ay bahagyang nabigla. Ang pamamanhid na pakiramdam ay naghihigpit sa kanyang bilis at kung ito ay magpapatuloy, ito ay makakasama sa kanyang buhay. Ito ay si Gulanyo na ang cultivation at lakas ay mas mataas pa kaysa kay Yang Gan. Kung ibang tao iyon, bigla silang magugulat. Ang ikinagulat ni Gulanyo ay ang mga mata ng kanyang kalaban. Matalas sila at mahinahon at hindi sila nagbago dahil sa kanyang hitsura. Ito ay isang kabataang malamig hanggang buto. 3 galaw, 5 galaw, 7 galaw. Sa tuwing makikipagpalitan si Gulanyo sa kanya, manhid ang kanyang katawan at ikinahihiya siya ng bahagyang panginginig. Umabot na sila sa 10 galaw. Ang secluded Jade Palace Master ay may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha at ang pagtawa sa kinatatayuan ay tumigil. Ang sitwasyon ngayon ay mukhang napakasama para kay Gulanyo. Si Zhao Feng ay may napakalaking kapangyarihan at bilis sa opensa at hawak niya ang inisyatiba. Sa kabilang banda, ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan ay nakakagaan ng tingin. Kailan ba natalo ang baliw na brat na iyon? Oo. Hindi ako makapaniwala na nag-aalala lang kami para sa kanya. Sa pag-iisip tungkol sa mga aksyon ni Zhao Feng sa Floating Crest Trial, maraming tao ang nakatutuwa. Sa sandaling ito, biglang umatras si Gulanyo ng 10-10 yarda na may malamig na ekspresyon. Sino ka? Sino ako? Tumigil si Zhao Feng. Tila naalala niya na tinawag ng judge ang kanyang pangalan noon. At ngayon tinatanong ng babaeng ito ang kanyang pangalan. Malinaw na nangangahulugan ito na hindi man lang siya nag-abala noon. Malalaman mo rin sa wakas kung sino ako. Malamig na tumawa si Zhao Feng. Mayabang. Napahiya at nagalit si Gulanyo. Kailan pa siya minamaliit? At sa isang taong kasing edad niya. Blue Moon Illusion Dance. Binuksan ni Gulanyo ang kanyang mga braso at kumakalat sa paligid niya ang mga bilog ng asol na alon. Sabay biglang tumaas ang aura niya. Sa susunod na sandali, si Gulanyo ay lumipad sa hangin at winuwagayway niya ang kanyang manggas habang sumasayaw sa himpapawid. Sa tuwing umiikot siya, ang kanyang manggas ay nagpapadala ng nakakatakot na alon na maaaring agad na sirain ang isang puno na kasing laki ng ilang tao. Ang Blue Moon Illusion Dance ay binubuo ng 9 na galaw, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Nagsanay na si Sister Gu hanggang sa 7th paglipat at nasugatan niya ang isang cultivator sa 7th sky gamit nito. Ang mga babaeng disipulo ng Secluded Jade Palace ay nagsimulang talakayin ito. Ang Blue Dance Illusion Dance. Mukhang napakasama ng swerte mo para makatagpo ka ng ganoon kalakas na kalaban, pinipilit kang gamitin ang hakbang na ito. Bumantong hininga ang tagong Jade Palace Master. Nang makitang ang bawat galaw ng Illusion Dance ay mas malakas kaysa sa huli, ang pressure na naramdaman ni Zhao Feng ay mas malaki rin. Kung hahayaan niyang magpatuloy ang kalaban, kahit siya ay mahihirapan. Dito na magtatapos. Bulalas ni Zhao Feng habang ang kanyang asher na buhok ay umihip ng ligaw at isang kidlat ng kidlat ang lumitaw sa hangin. Si Gulanyo, na nasa himpapawid, ay nakaramdam lamang ng mapanirang aura at ang pakiramdam ng kidlat ay ilang beses na mas malakas kaysa dati. Dance of Wind and Thunder. Sa sandaling itinulak ni Zhao Feng ang kanyang palad, nagsalubong ang kidlat at hangin. Bagamat pareho silang gumagawa ng sayaw, walang maganda sa kanila, tanging nakakatakot na pagkawasak. Hong Long Long. Sa gitna ng pagpalakpak ng kulog, si Zhao Feng ay parang isang demonyong Diyos. Wow! Agad na niluwa ni Gulanyo ang isang subo ng dugo habang siya ay natangay ng mapangwasak na kapangyarihan at ang kanyang mukha pati na rin ang kanyang katawan ay may mga sunog na marka sa mga ito. Ang magandang babae kani-kanina lang ay naging sobrang gulo na at halos masira ang mukha. Gago! Hindi ba marunong magpadali sa babae ang lalaking iyon? Talagang ibabalik ko ito para kay Goddess Gu. Pei, kahit si Gulanyo ay natalo, kaya paano ka mananalo sa iyong lakas? Nagkagulo ang karamihan. Maraming elite na disipulo ang nagsimulang sampain si Zhao Feng. Ikaw.
Lubhang mapatla ang mukha ni Gulan, kitang-kita niya ang mga bakas ng paso sa kanyang mukha at hinding-hindi niya makakalimutan ang pakiramdam ng pamamanhid. Higit pa rito, ang Lightning Wind Palm ay isang napakapangwasak na kasanayan at ang mga peklat na naiwan nito ay hindi madaling naalis. Si Zhao Fang ang nanalo. Ang hukom sa True Spirit Realm ay kumunot ang kanyang kilay at inihayag ang tagumpay ni Zhao Fang. Bihira lang makakita ng mga ganitong kabataan na nagawang makasira ng mga ganitong dilag. Kaya tinatawag kang Zhao Fang. Ang kahihiyan ngayon at ang peklat sa aking mukha. Sabi ni Gulanyo sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sorry, hindi ko sinasadya. Pinutol ni Zhao Fang ang kanyang kalagitnaan ng pangungusap at ang kanyang asher na buhok ay umihip sa hangin, na ginawa siyang tila malamig at misteryoso. Pagkatapos ay matagumpay siyang lumabas ng stage. Hindi ko naman sinasadya. Nabulunan ang lahat at may makukulay na ekspresyon. Sa harap ng lahat, muntik na niyang masira ang anyo ng isa sa mga pinakakaakit-akit na babae sa 13 clans at hindi niya sinasadya. Masyadong casual ang lalaking ito. Baliw ang lalaking iyon. Hindi mo ba nakikitang isa lang ang mata niya? Siguradong weirdo siya. Lahat ay tumingin kay Zhao Fang na may maingat na ekspresyon. Ang baliw na lalaking iyon ay nakasugat pa ng isang dilag tulad ni Gulanyo. Sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya kung ito ay ibang tao? Gulanyo, okay ka lang ba? Ang malinaw na boses ni Shu Zishan ay tumunog at bilang isa sa 4 na bituin, ang kanyang mga salita ay may malaking kahalagahan. Ayos lang ako. Nagawa ni Gulanyo ng umiti. Si Shu Zishan ay kilala sa kanyang pagmamalasakit sa 13 clans at dahil siya rin ay sobrang gwapo, siya ang perpektong kapareha para sa marami. Kasabay nito, nagalit ang lahat ng nasa gilid na nanunood ng Secluded Jade Palace. Kailan nagkaroon ng malupit na disipulo ang isang matuwid na angkan tulad ng Broken Moon Clan? Sigaw ng Secluded Jade Palace Master. Nagkatinginan ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan at medyo na-pressure sila. Sa mga tuntunin ng lakas, ang Secluded Jade Palace ay nasa ika-6 na ranggo, mas malakas kaysa sa Broken Moon Clan, na napakalayo ang nararanggo. Medyo nasugatan lang siya. Ang First Elder ay may kalmadong ekspresyon. Wala ring masyadong reaksyon mula sa Broken Moon Clan, tulad ng mga aksyon ni Zhao Fang na katanggap-tanggap. Iniisip kung paano sinaktan ng taong ito kahit na ang mga disipulo ng parehong clan sa Floating Crest Trial, kaya hindi na nakakagulat kung sinaktan niya ang mga disipulo mula sa ibang clans. Medyo nasugatan. Hindi mo ba alam na napakahalaga ng hitsura para sa isang babae? Ang Secluded Jade Palace Master ay halos sumabog sa galit, ang kanyang mahalagang disipulo ay halos pumangit, paanong hindi siya masasaktan? At ang labis na ikinagalit niya ay ang pinakamalakas na head disciple ng kanyang clan ay madaling natalo sa isang hindi kilalang disipulo. Sa ikatlong bahagi, agad na nilagyan ni Gulanyo ang isang mahalagang gamot, ngunit hindi pa rin alam kung mananatili ang mga galos doon o hindi. Lanyo, ipaghihiganti kita. Kalmado ang boses ni Shu Zishan, ngunit naglalaman ito ng lubos na pagtitiwala. King of Gods, Kabanata 226. Black Horse. Lanyo, ipaghihiganti kita. Bilang isa sa 4 na bituin, ang bawat aksyon ni Shu Zishan ay binigyang pansin. Nang sabihin niya ito, ang mga alagad sa 3 lugar ay nagsimulang tuwang-tuwa. Hahaha, karma na yan. Mayabang talaga ang brat na iyon. Kahit ang isang kalmado gaya ni Shu Zishan ay nasaktan sa kanyang mga aksyon. Masaya ang lahat, tulad ng naipadala na si Zhao Fang sa yugto ng pagpapatupad. Ang katanyagan ng 4 na bituin ay umabot sa isang hindi matiis na taas. Walang nag-isip na si Zhao Fang ay may anumang pagkakataon laban kay Shu Zishan. Salamat Brother Shu. Hindi tinanggihan ni Gulano ang alok ni Shu Zishan at inalis niya ang kanyang nakakalason na mga mata kay Zhao Fang. Gaano man siya kabait, pagkatapos hampasin sa mukha sa harap ng napakaraming tao, hindi niya maalis ang galit sa kanyang puso. Nang makitang lahat ay tumingin kay Zhao Fang na parang patay, si Lin Fan, na nasa tabi ni Zhao Fang, ay nabalisa. Brother Zhao, ang sitwasyon ay tila hindi masyadong maganda. Sabi ni Lin Fan na bahagyang mapait. Dahil nakatayo siya sa tabi mismo ni Zhao Fang, pinapansin din siya ng iba at walang pag-aalinlangan, ang mga taong iyon ay hindi magiging madali sa kanya.
Kaunti lang ang mga tao na madaling talunin ka. Kung talagang hindi ka manalo, aminin mo na lang ang pagkatalo. At naniniwala ako sa lalong madaling panahon na walang sino man ang maglalakas loob sa iyo. Alam ni Zhao Feng na si Lin Fan ay nasangkot din sa bagay na ito dahil sa kanya, ngunit alam din niya ang lakas ng huli dahil regular na nag-sparring ang dalawa. Nakakatawa. Malamig na tumawa ang mga nasa malapit nang marinig ang usapan ng dalawa. Hinawakan ni Lin Fan ang kanyang boses. Paano ka naging malupit sa ganoong kagandahan? Magaan lang na sugat. Kung ito ay ibang tao, ang resulta ay pareho. Pare-pareho ang pakikitungo ko sa lahat. At saka, hindi ko talaga sinasadya. Ang huling pangungusap ni Zhao Feng ay walang kumpiyansa. Pare-pareho ang pakikitungo sa lahat. Umiling si Lin Fan. Bagaman ito ay madaling sabihin, hindi marami ang makakagawa nito. Ngunit hindi niya alam na sa harap ng kaliwang mata ni Zhao Feng, ang lahat ay naging isang tumpok ng laman at buto, hindi mahalaga kung sila ay isang kagandahan o hindi. Sa makatuwid, si Zhao Feng ay hindi masyadong naapektuhan ng hitsura. Sa ikatlong bahagi, nagpatuloy ang mga laban. Hindi nagtagal ay oras na ni Lin Fan at ang kanyang kalaban ay isang kabataang nakadilaw na nakadamit na nasa fifth sky. Kakampi mo yung isang matang brat. Gagawin kong napakasakit para sa iyo ang labanang ito. Brutal na sabi ng binatilyong nakadilaw na damit. Walang sinabi si Lin Fan at inilabas niya ang kanyang espada, na tumagos sa depensa ng true force ng dilaw na nakadamit na kabataan. Sa mga tuntunin ng cultivation, si Lin Fan ay nasa pinakamataas na antas ng 4th sky lamang, ngunit siya ay nireranggo sa nangungunang 5 sa Broken Moon Core Disciples. Ang kabataang nakadilaw na nakadamit ay natalo sa 2 hanggang 3 galaw. Ang lakas na ipinakita ni na Zhao Feng at Lin Fan pagkatapos ng unang round ay naging dahilan ng pag-iingat ng iba. Pagkatapos noon, nagsimula na ang second round. Si Xu Zishan ay muling umakyat. Ang kalaban ni Xu Zishan sa pagkakataong ito ay isang kabataan sa 6th sky na nagmula sa Cloud Sword Clan. Jiang. Isang kumikinang na gintong lumilipad na espada ang lumipad mula sa likod ni Xu Zishan, at lumipad ito palabas ng may matinding bilis at lakas. Ang disipulo ng Cloud Sword Clan ay hindi masama at ang kanyang forte ay ang espada, na agad na nag-iwan ng field ng berdeng mga espada sa hangin. Shua. Ang kumikinang na gintong liwanag ay tumama sa kalaban sa hindi kapani-paniwalang talas. Inaamin ko ang pagkatalo ko. Agad na sumuko ang alagad ng Cloud Sword Clan at sa oras na ito, may dagwang sugat na sa kanyang pisngi. Sa mga tuntunin ng lakas, ang kabataang ito mula sa Cloud Sword Clan ay kapantay ni Yang Gan, ngunit siya ay natalo kaagad. Pagkatapos, si Zhao Feng na naman. Nakatawag pansin ng marami ang figure ng isang kabataang may isang mata at asul na buhok. At sa pagkakataong ito, napakalakas pa rin ang kalaban ni Zhao Feng. Ito ay isang parisukat na mukha na kabataan na nakasuot ng itim na damit. Ang itim na nakasuot na kabataan ay may itim na mga mag-aaral at siya ay walang emosyon. Tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay at may kakaibang aura na kumalat sa katawan niya. Isang pangunahing disipulo mula sa Ancient Shrine. Si Tan Lin na nakalagay sa ikatlong pwesto ng ranggo sa Ancient Shrine Core Disciples. Maraming tao ang nakahinga ng maluwag. Ang ikatlong bahagi ay talagang puno ng maraming malalakas na tao. Bukod kay Xi Zishan, nandyan sina Tan Lin at Gulanyo. Ang mga taong ito ay malapit sa itaas ng hagdan. Ang mga kalahok na disipulo ng sinaunang dambana ay palaging mababa ang bilang at sa pagkakataong ito ay 5 lamang ang dumating, posibleng lahat ng mga nakababatang henerasyong disipulo ng Ancient Shrine. Ang Ancient Shrine ay dumaan sa landas ng mga elite. Ayon sa nakaraang karanasan, ang lahat ng mga Ancient Shrine disciples ay karaniwang nakarating sa nangungunang 20 at tiyak na magkakaroon ng isa sa nangungunang 3. Hihihi, ang swerte ni Zhao Feng ay hindi masyadong maganda. Ang mga tinig na nagngangalit ay umalangaw-ngaw mula sa ibaba. Maging si Lin Fan ay kailangang umamin sa puntong ito. Una, si Gulanyo at ngayon, si Tan Lin. Kailangang malaman ng isang tao na kung ang swerte ng isang tao ay hindi masyadong maganda at nakilala nila ang malakas na kalaban sa bawat oras, ang kanilang pagganap ay babagsak sa paglipas ng panahon. Sina Xu Zishan at Gulanyo ay parehong nanonood sa labanang ito. Maging ang ilang mga tao mula sa kabilang lugar ay tumingin sa ibabaw.
Ang dahilan kung bakit sila nagbigay pansin ay dahil sa 2 puntos. Una, pinahiya ni Zhao Fang ang isang kagandahan sa laban noon at nag-iwan siya ng malupit na impresyon sa kanilang mga puso. Ikalawa, ang mga alagad ng Ancient Shrine ay malalakas at ang kanilang mga pag-atake ay napakahiwaga. Sa makatuwid, naging tampulan ng paksa ang laban nina Zhao Fang at Tan Lin. Hihihi. Hindi ka ba aamin ng pagkatalo pagkatapos mong makita na ako ang kalaban mo? Isang sajetsit ng asol na ilaw ang lumiwanag sa mga itim na balintataw ni Tan Lin. Isang hindi nakikitang layer ng mental energy ang bumalot sa lugar. Sa normal na mga pangyayari, ang mga kalaban ni Tan Lin ay tatayo ng 1 o 2 segundo bago mawalan ng malay sa lupa. Naramdaman lamang ni Zhao Fang ang isang di nakikitang kamay na durog sa kanyang katawan. Kasabay nito, ang mga nakakaakit na boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang isipan. Pag-atake ng Hypnotist Illusion. Nakilala ni Zhao Fang ang estilo ng opensa ng kanyang kalaban ng napakabilis. Gayunpaman, ang mental energy ng huli ay hindi malapit sa nakatalukbong na figure mula sa araw na iyon, kaya paano nito mapipinsala si Zhao Fang? Isang hininga. 2 paghinga. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang 3 hininga. May ngiti pa rin si Zhao Fang sa kanyang mukha habang nakatayo siya sa parehong lugar. Paano ito naging posible? Nagsimula nang mamuo ang malamig na pawis sa noo ni Tan Lin nang maging mataimtim ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay malamig na kumikislap habang ang isang layer ng kulay abong apoy ay nabuo sa paligid niya at ang asol na liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas malaki. Ang enerhiya ng kaisipan sa hangin ay naging sanhi ng bahagyang pagbabago ng enerhiya. Malinaw na ginamit ni Tan Lin ang lahat ng kanyang lakas at naramdaman lamang ng mga manunood ang panginginig ng kanilang mga puso at nakaramdam din sila ng pagkabalisa. Napakalakas ng mental energy attack. Ang isang bahagi ng mga disipulo sa ibaba ay nadama ang kanilang mga puso na tumalon nang madama nila ang bahagi ng natitirang pag-atake. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay may mga ekspresyon ng takot o pagod. Parehong naantig sina Xu Zishan at Gulano sa pagpapakitang ito ng mental energy. Ang mga pag-atake ng mental energy mula sa Ancient Shrine ay talagang mahirap hadlangan at maraming mga disipulo ang kulang sa pagtutol laban dito. Gayunpaman, lumipas ang mga segundo at segundo. Pagkatapos ng 10 paghinga, ang likod ni Tan Lin ay basang-basa sa malamig na pawis, ngunit si Zhao Fang ay hindi nasaktan. Natigilan lahat ang mga nanonood. Maging ang mga nakatataas sa Ancient Shrine ay may mga solemn na ekspresyon. Isang liwanag ang kumislap kay Lintong, isa sa mga bangungot na mata ng 4 na bituin. Mayroon kayang kayamanan ang taong ito na lumalaban sa mga pag-atake ng enerhiya ng pag-iisip. Mukhang ito ang pinakamahusay na magagawa mo. Ngumiti si Zhao Fang. Siya lang ang magiging casual sa harap ng mental energy attack. Brat, huwag mong isipin na dahil lang sa kaya mong harangan ang pag-atake ng mental energy ko ng isang kayamanan, binibigyan ka nito ng karapatang maging mayabang. Sumuko na si Tan Lin sa paggamit ng mental energy attacks at pinag-cross niya ang kanyang mga palad, pinalapot ang isang layer ng kulay abong liwanag na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang malamig na aura. Dahil ang Ancient Shrine ay nireranggo sa ikalawa sa 13 clans, malinaw na hindi lang sila umaasa sa mental energy techniques o kung hindi nila kayang panghawakan ang titulong ikalawa ng napakatagal. Lumuhad. Bulalas ni Zhao Fang at ang hangin ay tila sumabog sa kulog habang ang isang layer ng mental energy ay bumabalot kay Tan Lin. Wow! Plop! Tumagas ang dugo mula sa mga orifice ni Tan Lin habang nakaluhod siya sa lupa. Naramdaman ng mga taong nanunood sa ibaba ang pagkulo ng kanilang dugo nang marinig nila ang sigaw ni Zhao Fang. Anong klaseng pag-atake iyon? Parang isang mental energy attack din ito. Nagkaroon ng diskusyon ang mga tao habang nakatingin sila kay Zhao Fang nang hindi makapaniwala. Isang sigaw lang mula kay Zhao Fang ay nasugatan si Tan Lin. Sa ikalawang pagluhod ni Tan Lin sa lupa, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Fang habang siya ay nagpadala ng malamig na aura na naging sanhi ng kanyang lugar na parang impyerno. Ang lakas ng mental energy. Ikaw din. Nagawa ni Tan Lin na pumiga habang nakahiga siya doon na walang lakas. Si Zhao Fang ay nanalo. Inihayag ng hukom ang tagumpay ni Zhao Fang.
Ang lakas ng pag-iisip ng brat na iyon ay mas malakas kaysa sa disipulo mula sa ancient shrine. Tingnan mo, ang labanan at layunin ng pagpatay ni Zhao Fang ay tumaas. Ang labanang ito ay yumanig sa 4 na lugar. Si Zhao Fang ay lumabas ng stage, malamig pa rin at walang emosyon. Ang masamang tingin mula sa kanyang buhok na umiihip sa hangin ay tumatak ng malalim sa puso ng lahat. Sa ikatlong bahagi, sa pagtingin kay Zhao Fang na papalapit, ang mga disipulo ay puno ng pag-iingat at takot. Hindi napigilan ni Gulanyo na huminga ng malalim. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas at misteryoso ang taong ito. Mula sa sandaling ito, kumalat ang pangalan ni Zhao Fang sa Alliance Banquet. Ang unang itim na kabayo ay lumitaw sa Alliance Banquet at ang kanyang lakas ay maihahambing sa tuktok ng hagdan. Ang antas ng mental energy na ito ay hindi sapat para sa mga bituin. Mas mababa ito ng ilang tier kaysa sa Heavenly Absent Eyes ni Lintong. Mahirap abutin ang ganoong mataas na karunungan sa pamamagitan ng pagsasanay sa mental energy at lightning ng sabay-sabay. Nanghihinayang sabi ni Xu Zishan. Bilang isa sa 4 na bituin, ang kanyang kaalaman at kaisipan ay nasa ibang antas. Hindi niya makita si Zhao Fang noon at baka naisip niya na may sorpresa. Ngunit pagkatapos makita na ang huli ay tumutok din sa mga diskarte sa enerhiya ng pag-iisip, nawalan siya ng interes. Naalala ni Xu Zishan ang sinabi sa kanya ng kanyang master. Ang focus ay ang landas patungo sa rurok ng tagumpay. Si Kang Yuyo ay isang taong tulad nito. Ang kanyang isang espada ay umabot na sa tugatog. Anuman ang mayroon ka, lakas ng kaisipan o pagpapalakas ng katawan, lahat ng ito ay hiwain ng isang espada. Siyempre, ang pangangatwiran na ito ay naging pundasyon din ng mundong ito. King of Gods, Kabanata 227. Heavenly Absent Eyes. Si Xu Zishan ay hindi lamang ang taong nakakaalam ng pangangatwiran ng pagtutok. Alam din ito ni Zhao Fang. Ito ang dahilan kung bakit siya sumuko sa pagpapalakas ng katawan. Kahit na ang pagpapalakas ng katawan ay malakas, ang paglilinang nito ay napakahirap at ito ay magbabawal sa pagunlad. Walang tigil ang mga labanan sa 4 na lugar ng Alliance Banquet. Ang mga mata ni Zhao Fang ay hindi lamang limitado sa ikatlong bahagi. Tinitingnan din niya ang mga labanan sa ibang mga lugar, lalo na noong lumaban ang 4 stars. Ayaw palampasin ni Zhao Fang ang alinman sa kanilang mga laban at ang 4 na bituin ay nanalo sa halos lahat ng kanilang mga laban sa isang galaw. Siyempre, hindi lang si Zhao Fang ang lumitaw na itim na kabayo. May 3 hanggang 4 pang itim na kabayo na sumulpat sa kanya. Ang mga itim na kabayo ay hindi sikat, ngunit ang kanilang lakas ay namumukod tangi at napatunayan ito sa pamamagitan ng pagtalo sa mga matandang elite. Kinilala ni Zhao Fang sina Bei Moy at Zhao Yufei bilang 2 sa kanila. Parehong sina Bei Moy at Zhao Yufei ay mga mahimala na nakatanggap ng inheritance at bukod sa 4 stars, madali silang nanalo sa kanilang mga laban. May isa pang kabayong itim na nagngangalang Yan Chuan, na ang lakas ay pagpapalakas ng katawan. Ang katawan ni Yan Chuan ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang pamantayan. Nagawa niyang harangan ang mga nasa 6th sky gamit lamang ang kanyang katawan. Ang head disciple ng Broken Moon clan na si Yang Gan ay nagulat sa lahat sa kanyang pagganap, ngunit natalo siya ni Yan Chuan sa halos 100 palitan ng mga galaw. Si Yan Chuan ay nasa 6th sky at idinagdag ang kanyang nakakatakot na pagpapalakas ng katawan, parehong nakakatakot ang kanyang opensa at depensa. Ito ay lalo na para sa kanyang depensa at iyon ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkapanalo. Mukhang ang head disciple ng Broken Moon clan ay ganoon lang. Tumawa si Yan Chuan. Pagkatapos ng 100 o higit pang mga galaw, si Yang Gan ay humihinga samantalang ang bilis ng paghinga ni Yan Chuan ay normal. Agad na ipinakita ang pagkakaiba ng dalawa. Si Yan Chuan ang pinakamalaking itim na kabayo pagkatapos ni Zhao Fang at ang kanyang katanyagan ay nasa ibaba lamang ng 4 stars. Sumulyap ang mga mata ni Zhao Fang sa katawan ni Yan Chuan at hindi na binigyan ng pansin. Sa sandaling ito, sa unang bahagi, isang maliwanag na kislap ng liwanag ang tila tumagos sa mga ulap. Isang simpleng babae ang nakadamit na may balat na kasing puti ng nyebe at may hawak na 3 yarda ang haba na berdeng espada ang nakatayo doon. Para siyang diyosa sa isang painting. Tinalo ni Kang Yuyo ang kanyang kalaban sa isang galaw muli.
Ang bawat galaw niya ay ginawa sa isang iglap at ito ay magpapababa sa mga labanan sa ibang mga lugar. Ang nakakalungkot lang ay ang mga kilos ni Kang Yuyo ay masyadong mabilis at walang sino man ang nakakakita ng malinaw sa kanyang mga galaw. Ngunit may isang pagbubukod at iyon ay si Zhao Fang. Gamit ang God Spiritual Eye ni Zhao Fang, nagawa niyang gampanan ang eksena ng isang espadang bumagal ng halos 100 beses. Natigilan siya sa kapangyarihan ng isang espadang iyon. Malamang na naabot na nito ang kapangyarihan ng pinakamataas na antas ng 7th Sky at ang mga normal na cultivator sa 7th Sky ay malamang na agad na mapatay ng isang espadang iyon. Naramdaman pa ni Zhao Fang na kung haharapin niya ang espadang iyon ng diretso, siya ay papatayin sa isang galaw. Ang opensa ni Kang Yuyo ay nalampasan ang bawat henyo na naruroon at siya ay nakatayo sa tuktok, hindi natalo at nag-iisa. Bagamat ang kanyang depensa ay maaaring hindi kasing husay ni Yan Chuan at Bei Moy at ang kanyang mga galaw ay hindi kasing hiwaga ng kay Lintong at Xu Zishan, hanggat mayroon siyang isang espada, bawat pag-atake na kanyang kakaharapin ay mabubutas. Isang espada na tumatagos sa 10,000 mga diskarte. Iyon ang sword daw. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim. Ipinaalala sa kanya ni Kang Yuyo si Xin Wuang, na misteryosong umalis noong araw na iyon. Kung ang isang tao ay kailangang mapili sa Alliance Banquet na kayang lumaban kay Kang Yuyo, ito ay si Lintong. Ang huli ay tinatalo rin ang kanyang mga kalaban sa isang galaw at ang kanyang mental energy techniques ay napaka-misteryoso at nalampasan pa nila ang nakahod na figure mula sa araw na iyon. Yanggan laban kay Lintong. Sabi ng isang boses. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na tumingin. Pagharap sa pangalawa ng 4 na bituin, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Yanggan. Siyempre, hindi siya sumuko at ang puso niya ay parang bato. Bumalik sa Broken Moon Clan, dumaan si Yanggan sa training ni Zhao Fang at nagkaroon siya ng pagtutol laban dito. Tumayo si Lintong habang kumakalat ang malamig na aura sa buong lugar at tila nagyayelo sa hangin. Nang inig ang puso ni Yanggan nang maramdaman niyang nahulog siya sa isang bangin. Lumawak ang malamig na aura sa kanyang isipan. Sa puntong ito, ang mukha ni Yanggan ay naging maputlang puti. Kung tutusin, dumaan na siya sa pagsasanay ni Zhao Fang at nagkaroon siya ng malakas na pagtutol laban sa mga diskarte sa mental energy. Bahagyang nagulat si Lintong. Ito ang unang pagkakataon na hindi niya agad natalo ang kanyang kalaban. Sa puntong ito pa lamang ay may karapatang ipagmalaki si Yanggan. Galit na nagpumiglas si Yanggan nang biglang kumislap ang kanyang mga mata at iginuhit niya ang kanyang talam. Hinampos niya si Lintong. Walang ekspresyon ang huli nang lumitaw ang pulang ilaw sa kanyang mga mata. Heavenly Absent Eyes. Naghiyawan ang mga manunood. Heavenly Absent Eyes. Ang pinakamahalagang pamamaraan ng Ancient Shrine na nangangailangan din ng bloodline power para makultivate ito. Sa ikalawang pag-activate ni Lintong ng kanyang Heavenly Absent Eyes, tila naging emperador na siya. Ang hindi nakikitang mahiwagang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagyanig ng mga kalapit na disipulo. Sa sandaling ito, tila may kakayahan si Lintong na tumayo laban kay Kang Yuyo. Hindi maganda. Napabuntong hininga si Yanggan nang maramdaman niyang na-freeze ang kanyang katawan. Malamig na tiningnan siya ni Lintong. Plop! Bumagsak si Yanggan sa lupa na basang-basa sa malamig na pawis at siya ay napagod. Ang ginawa lang ni Lintong ay ice-scan si Yanggan at ito ang gumuho sa huli. Lumilitaw ang mga tunog ng paghugot ng malamig na hininga. Parehong sina Ao Yut-ian at Xu Zishan ng 4 stars ay may maingat at solemna na mga ekspresyon. Ang tsismis ay hindi totoo. Ang kailangan lang gawin ni Lintong ay sumulyap sa kanyang kalaban ng isang beses gamit ang kanyang Heavenly Absent Eyes at natalo niya ang mga ito. Masyado siyang nakakatakot. Sa 4 na bituin, si Lintong ay walang duda ang pinakamisteryoso. Ang mga kalahok na alagad ay natigilan lahat. Matapos matalo si Yanggan, parehong sina Zhao Fang at Lin Fan ay pumunta para tingnan siya. Dahil nagsanay din si Zhao Fang sa landas ng mental energy, may karapatan siyang ipahayag ang kanyang iniisip. Sa sandaling ito, si Yanggan ay nabigla pa rin at siya ay napakahina. Brother Yang, ang iyong pagod at antok ay nagmumula sa paggamit ng mental energy. Nasaan ang returning deity spiritual pill na sinabi ko sa iyo na maghanda? Paalala ni Zhao Fang.
Kaagad na kinain ni Yang Gan ang returning deity spiritual pill at muling nagpakita ang kulay sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, si Lintong ay hindi kumilos ng masyadong malupit at hindi niya nasaktan ang mental energy ni Yang Gan. Brother Zhao, nang tamaan ako ng mental energy technique na iyon, naramdaman kong parang nakulong ako sa isang kulungan sa isang bangin at kahit anong hirap ko hindi ako makatakas. Napabuntong hininga si Yang Gan. Oh, mukhang ito ay isang mental energy illusion technique. Sinabi ni Zhao Feng pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bakit ko naramdaman na napakaraming oras na ang lumipas? Nagtataka na tanong ni Yang Gan. Ang bilis ng mental energy ay iba sa realidad. Parang kung paano mo madadaanan ang mga alaala mo sa isang pag-iisip lang, pero sa totoo lang, isang iglap lang ang lumipas. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang mga diskarte sa ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip ay ang kakayahan din ni Zhao Feng, ngunit ang heavenly absent eyes ni Lintong ay mas malalim at malalim kaysa sa kanya. Habang kausap ni Zhao Feng si Yang Gan, tumingin din si Lintong, na nasa hindi kalayuan. Tila may naramdaman si Zhao Feng at tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lintong. Agad na nagsalubong ang mga alon ng hindi nakikitang mental energy, na tila nagyelo sa hangin. Ang mga mata ni Lintong ay madilim at mahiwaga, samantalang ang isang mata ni Zhao Feng ay malalim ngunit tila matalas ito. Sa puntong ito ng panahon, natahimik ang lahat. Bukod kina Zhao Feng at Lintong, pakiramdam ng iba ay hindi sila makahinga. Bawal ang sparring maliban sa mga nakikipaglaban. Naduraj ang aura ng isang tao sa True Spirit Realm. Lumingon si Zhao Feng at bumalik siya sa ikatlong bahagi ng walang ekspresyon. Medyo kawili-wili ang lalaking iyon. Bakit nanginginig sa pagkasabik ang heavenly absent eye ko? At ang kanyang takip sa mata. Bulong ni Lintong sa kanyang sarili. Ang mga kalapit na alagad ay nagpakawala ng mahabang hininga. Nang harapin ni Zhao Feng si Lintong, nakaramdam sila ng pressure sa kanilang mga kaluluwa na napakasama. Pagkatapos ng palitan na ito, marami ang naging mas maingat kay Zhao Feng. Hindi natitinag ang posisyon ng nangungunang itim na kabayo. Sa buong alliance, sino ang nangahas na harapin si Lintong? At sa pagtingin sa sitwasyon, pantay ang laban ng dalawa. Ikalong bahagi, napakatingkad ng isang mata at asher na buhok ni Zhao Feng. Bukod kay Xu Zishan, ang lahat ay naging maingat at ang ilan ay natakot pa kay Zhao Feng. Maging si Gulanyo ay hindi mapalagay. Sinabi sa kanya ng kanyang woman instincts na si Zhao Feng ay isang napakadelikadong tao. Naningkit ang mga mata niya at hindi niya maiwasang mag-alala na masyadong padalos-dalos ang aksyon na ginagawa siyang kaaway. At sa pagtingin sa alliance banquet na ito, hindi masama ang mga pagganap ng mga disipulo ng Broken Moon Clan. Sina Zhao Feng at Bei Moy ay dalawang itim na kabayo at hindi nadungisan ni Yang Gan ang titulo ng head disciple. Ang iba pang core disciplines, tulad ni Lin Fan at Ran Xiaoyuan, lahat ay may magagandang pag-gaap din. Sa mga manunood sa gilid, ang Lin Moon Clan, Silver Moon Clan at Secluded Jade Palace, na malapit sa Broken Moon Clan, ay nabigla sa ipinakitang lakas ng Broken Moon Clan sa nakababatang henerasyon. Lalo na ito para sa Silver Moon Clan at Secluded Jade Palace, na nakagawa ng mas mahusay kaysa sa Broken Moon Clan sa nakaraang alliance banquet. Ngunit sa pagkakataong ito, madaling naabutan ng huli ang dalawang clans. Ang mas mataas na awtoridad ng Lin Moon Clan ay bahagyang mas mahusay. Kahit na ang nakababatang henerasyon ng Broken Moon Clan ay mahusay sa oras na ito, walang sino mang tunay na pinuno at wala sa kanila ang maaaring maging isa sa mga bituin. Ngumiti ang First Elder ng Lin Moon Clan. Gayunpaman, sa panig ng Lin Moon Clan, mayroon pa rin silang isa sa apat na bituin, sina Ao Yutian at Zhao Yufei, isa sa mga itim na kabayo. Kasabay nito, sa isang sulok ng isang manonood. Ang mga tao mula sa Iron Dragon Country ay natahimik lahat habang pinapanood nila ang alliance banquet ng may lamig, pangungutya at panghahamak. Mukhang ang 13 countries ay walang gaanong henyo. Ang 4 stars lang ang maaaring katamtaman. Isang malamig na boses ang narinig mula sa isang misteryosong figure na nakasuot ng itim na hindi makita ang mukha. Sa panig ng Broken Moon Clan. Hindi ba nagkakaroon ng digmaan ang Iron Dragon Country sa Skyreach Country? Bakit may oras pa silang manood ng Alliance Banquet? Walang ekspresyong tanong ni First Elder.
Sa oras na ito, isang boses ang tumunog sa ikatlong bahagi. Zhao Feng laban kay Xu Zishan. King of Gods, Kabanata 228. Tatlong pagbubuo ng espada. Zhao Feng laban kay Xu Zishan. Ang lahat ng mga manunood ay agad na napalingon sa ikatlong bahagi. Isa sa mga pinakakapansin-pansing henyo, si Xu Zishan, ay marangal na lumakad papunta sa entablado ng itim na buhangin. Kapag ang isa sa apat na bituin ay pumasok sa entablado, nakakuha ito ng atensyon. May mga hiyawan at hiyawan pa ng mga dalaga. Sa apat na bituin, si Kang Yuyo ay isang babae at malungkot, si Lintong ay masyadong malamig at misteryoso at si Aoyut Ian ay mayabang at walang galang. Si Xu Zishan lang ang kalmado at madaling kausap. Nagkaroon siya ng mahusay na relasyon sa lahat at siya ang perpektong kapareha para sa bawat babae. Siyempre, ang dahilan kung bakit nabigyan ng malaking atensyon ang laban na ito ay hindi lang dahil kay Xu Zishan, dahil din ito sa kanyang kalaban, si Zhao Feng. Isang kakaiba, makapangyarihan at malupit na maitim na kabayo. Masasabing siya ang pinakamaitim na kabayo dito. Muntik na niyang masiraan ng anyo si Gulanyo noon at naging dahilan ito ng pagkagalit ng maraming lalaki. Siyempre, dahil sa lakas ni Zhao Feng, karamihan ay natatakot o nag-iingat sa kanya. Ang mga labanan sa pagitan niya at ni Gulanyo at Tanlin ay nagpatunay sa kalupitan at kapangyarihan ni Zhao Feng. Kung ganoon lang, hindi lahat ay kumbinsido sa kanyang kakayahan. Ngunit si Zhao Feng ay nakaharap kay Lintong sa isang segundo at ito ay nagpapataas ng kanyang pagiging misteryoso. Siya ay isang misteryosong kabataan na maging si Lintong ay interesado rin. Sa ilalim ng hiyawan ng mga tao, isang may isang mata na asul na buhok ang lumakad papunta sa entablado. Isa sa apat na bituin kumpara sa pinakamaitim na kabayo. Ito ay isang labanan na dapat panoorin. Kasabay nito, ang labanang ito ay maiuugnay din sa tunay na halaga ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, ang mga pamilyar kay Zhao Feng ay matamang nakatingin sa arena. Sina Yang Gan, Bei Moy, Lin Fan, Ran Xiaoyuan, Liu Yaoer. Lahat ng kumakatawan sa mga disipulo ng Broken Mon Clan ay napatingin sa arena ng ikatlong bahagi. Fenger, ang iyong layunin at halaga pati na rin ang pag-asa ng Broken Mon Clan ay nakasalalay sa isang labanang ito. Huminga muna ng malalim si Elder at halos pigilin niya ang kanyang hininga. Ito ang pinakatalentadong disipulo sa kanyang buhay at nakatayo siya sa bingit ng pagsulat ng kasaysayan. Tagumpay at pagkatalo ay nasa linya. Zhao Feng, malupit ka at ginagawa mo ang lahat ng gusto mo. Kung hindi ka makakaranas ng anumang pagkatalo, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga inosenteng tao ang masasaktan? Lumitaw ang katwiran sa kalmadong mukha ni Xu Zishan. Sa sandaling sinabi niya, ang mga tunog ng kasunduan ay nagmula sa ikatlong bahagi. Tama iyan. Isa siyang malupit na isang mata na bastos. Dapat turuan mo siya ng leksyon. Kung kaya niyang maging malupit sa isang kagandahang tulad ni Gulanyo, tiyak na mas lalo niyang sasaktan ang iba. Dapat tinuruan siya ng leksyon dito. Sumang-ayon ang grupo ng mga kabataan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, tiyak na tatahimik sila, ngunit isa sa mga bituin ang lumabas. Sa punto ng oras, maaari nilang sabihin ang anumang nais nilang sabihin. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay naging isang demonyo, habang si Xu Zishan ay naging isang matuwid na bayani. Nang makitang si Zhao Feng ay isinumpa ng karamihan, ang mga ekspresyon ng mga disipulo ng Broken Mon Clan ay bahagyang naging pangit. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Hindi ba't isang kagandahan lang ang kanyang nasaktan? Ang Xu Zishan na ito ay talagang magulo. Sa ilang salita lamang, inilagay niya ang kanyang sarili sa landas ng katwiran. Sa makatuwid, kung tinuruan nga ni Xu Zishan si Zhao Feng ng isang malupit na aral, walang sino man ang may inis. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga aksyon ay papurihan. Zhao Feng, kung handa kang humingi ng tawad kay Gulanyo at magsimula ng panibago, ang labanang ito ay magiging isang normal na laban lang at handa akong maging kaibigan mo. Napangiti ng mahina si Xu Zishan at tapat na sinabi. Halos lumampas ang mata ni Zhao Feng. Ang Xu Zishan na ito ay katawa-tawa. Ano, akala ba niya siya ay righteousness reincarnate? Agad na tumahimik ang karamihan.
Makukumbansi kaya ni Shu Zishan ang misteryoso at makapangyarihang kabataang ito? Mareresolba ba ang lahat ng paghihiganti sa pagitan nila at magiging matuwid si Zhao Feng mula sa masama? Hindi lang naghihintay ng tugon si Shu Zishan, lahat ay naghihintay. Ayon sa Loika, ang isang malamig at malupit na kabataan tulad ni Zhao Feng ay tiyak na hindi sasang-ayon at aatake kaagad. Naghanda pa si Shu Zishan. Handa akong matutunan ang iyong mga turo. Ngunit iyon ay kung may kapangyarihan kang gawin akong matuwid mula sa aking landas ng kasamaan. Isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng. Handa bang matutunan ang iyong mga turo? Ang unang kalahati ng pangungusap ay naging dahilan upang huminto ang karamihan, ngunit ang ikalawang kalahati ay agad na nag-alab ng galit sa puso ng lahat. Pinahiya sila ng lalaking ito. Sa harap ng lahat, si Zhao Feng ay pinaglaruan si Shu Zishan. Agad, lumungkot ang ekspresyon ni Shu Zishan. Tumanggi ka sa isang toast para lang uminom ng pagkatalo. Jiang. Isang kumikislap na gintong lumilipad na espada ang lumipad mula sa likod ni Shu Zishan at diretso itong tumusok kay Zhao Feng. Ang bilis at lakas ng pagsabog mula sa lumilipad na espada na iyon ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas, na parang sinasagisag nito ang galit sa puso ni Shu Zishan. Si Zhao Feng ay hindi nang ahas na magambala. Ang isang espada lang ni Shu Zishan ay hindi nagawang harangin ng mga normal na cultivator sa 7th sky. Higit pa rito, si Zhao Feng ay nasa 5th sky lamang. Shu. Ang gininto ang espada ay hiniwa ang figure ni Zhao Feng at nag-iwan ito ng malalim na sugat sa lupa. Sa parehong sandali, Shu. Sa gitna ng tunog ng kulog, isang figure ang lumitaw sa kabilang panig. Ano ang kasanayan sa paggalaw na ito na nakaiwas pa sa pag-atake ni Shu Zishan? Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Unang galaw pa lang ay nakapukaw na ng puso ng marami. Mula sa simula ng Alliance Banquet hanggang ngayon, walang kalaban na nakaiwas sa lumilipad na espada ni Shu Zishan ng napakadali dahil nakakatakot ang bilis ng espada. Kahit na ang isang tao sa 7th sky ay mahihirapang iwasan ito. Ngunit napakadali ni Zhao Feng. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Shu Zishan. Sa halip, sumilay ang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Shua. Ang gintong lumilipad na espada ay tila may mga mata. Matapos mawala sa unang pagkakataon, ipinagpatuloy nito ang paghabol kay Zhao Feng. Ang Yin Shadow Cloak ay pumapalpak sa likod ni Zhao Feng at sa mga kumikislap na arco ng kidlat, ang kanyang paggalaw ay naging mas mabilis. Ang bilis na naabot niya sa oras na ito ay daig pa ang lumilipad na espada. Target. Shu Zishan. Sa sadget seat ng kidlat at tunog ng kulog, dumating siya sa harap ni Shu Zishan. Ayon sa pagsusuri ni Zhao Feng, ang kahinaan ni Shu Zishan ay dapat na malapit na labanan kung ang kanyang kakayahan ay kumokontrol sa mga lumilipad na espada. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Shu Zishan. Ito ang unang pagkakataon sa Alliance Banquet na may dumating sa kanyang harapan. Pang! Sa gitna ng kombinasyon ng kidlat at kulog, lumitaw ang mga arco ng kidlat sa harap ni Shu Zishan. Ang huli ay hindi nagpanik at isang berdeng talam ang lumipad mula sa kanyang likuran, na lumikha ng isang pader na bumangga ng husto sa pag-atake ni Zhao Feng. Gamit ang isang pagsabog, ang palad ni Zhao Feng ay naharang ng lumilipad na espada at ang kanyang figure ay napaatras. Ang tatlong espada sa likod ni Shu Zishan ay maaaring gamitin para sa opensa at depensa, ngunit sa kabutihang palad, ang kidlat ni Zhao Feng ay bahagyang nagpamanhid kay Shu Zishan. Gayunpaman, sinundan pa rin ng gintong espada si Zhao Feng. Inatake ng berde at gintong sword spincer si Zhao Feng. Kung ito ay sino man bukod sa apat na bituin, sila ay nasa isang desperado at mapanganib na sitwasyon. Q. Naglakbay si Zhao Feng na parang kidlat at sa halip na umatras, nagpatuloy siya pasulong. Sa kanyang palad, lumitaw ang mga condensed arcs ng kidlat. Sa sandaling ito, ang kanyang lightning wind palm ay itinulak sa ika-6 na antas, na 2 beses na mas malakas kaysa sa orihinal na ika-6 na antas. Nakaharap sa isang kababalaghan na nakatayo sa tuktok ng 13 bansa, hindi napigilan ni Zhao Feng ang kanyang lakas. Kaya ginamit niya ang kanyang lightning inheritance para mapahusay ang kanyang opensa, galaw at true force. Ding! Pang!
Patuloy na ginamit ni Zhao Feng ang Lightning Wind Palm laban kay Shu Zishan at sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ng huli nang maramdaman niya ang isang pamamanhid na sensasyon na damaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos na atakehin ni Zhao Feng ng napakabangis, ipinatawag niya ang ikatlong asol na espada mula sa kanyang likod gamit ang isang tunog at lumikha ng isang malakas na pag-atake. Ang berde at asol na mga espada ay ginamit para sa pagtatanggol at sa makatuwid. Ang tanging maaaring magdulot ng problema kay Zhao Feng ay ang gintong espada. Ang dalawang defensive sword ay hamarang para kay Shu Zishan at sila ay bumuo ng isang hindi malalampasan na depensa. Ito ay lalo na para sa asol na espada, na naglalaman ng mga elemento ng tubig na napakaangkop para sa pagtatanggol. Huminga ng malalim si Shu Zishan na may time na ekspresyon. Sa wakas ay lumipas na ang panganib. Hindi niya akalain na ang kalaban niya ang mananaig noon. Ang mga manonood ay natulala at hindi makapaniwala. Ang bilis ng pagsabog at opensa na ipinakita ni Zhao Feng ay umabot sa hindi kapani-paniwalang antas sa lahat ng kanyang kakayahan na naglalaman ng kapangyarihan ng kidlat. Kailan nagkaroon si Zhao Feng ng ganoon kalakas na lakas sa pakikipaglaban? Napakadalisay ng kidlat. Ang mga nakatataas sa Broken Moon Clan ay nagulat at ang ekspresyon ng Haiyan Master ay madilim. Ang lakas ng pakikipaglaban na ipinakita ni Zhao Feng ngayon ay hindi mailarawan sa kamalayan o karanasan sa labanan. Ang gayong dalisay at malalim na kidlat ay hindi isang bagay na maaaring magkaroon ng Lightning Wind Palm. Mapangwasak na kapangyarihan at nakakatakot na bilis. Ito ay dahil dito kaya si Zhao Feng ay maaaring maneg laban sa isa sa apat na bituin, si Shu Zishan, kahit na ito ay sandali lamang. Yung Zhao Feng. Paano ito posible? Natigilan lahat sina Ao Yutian, Beimoy, Quan Chen at ang iba pa. Ang ekspresyon ni Gulanyo ay maputlang puti at ang kanyang puso ay nanginginig habang sinulyapan niya ang figurang natatakpan ng kidlat. Three Sword Formation. Ang mga mata ni Shu Zishan ay kumislap at ang tatlong lumilipad na espada ay bumuo ng isang tuwid na linya sa kanyang harapan. Pinutol nila ang mga pag-atake ni Zhao Feng. Kahit gaano pa kapanira ang opensa ni Zhao Feng, lahat sila ay may kapansanan nang lumapit ito sa tatlong espada. Bilang isa sa apat na bituin, ang mga nakatagong card ni Shu Zishan ay halatang hindi ganoon kadali. Si Zhao Feng ay may time na ekspresyon. Nagamit na niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi kasama ang kanyang bloodline power, ngunit hindi man lang niya mahawakan ang kanyang kalaban. Higit pa rito, pagkatapos na mabuo ang Three Sword Formation ni Shu Zishan, may mga senyales na ito ay kontra-atake. Kapag nagsimula na itong ganap na lumaban, sa kapangyarihan ng Three Sword Formation ay magkaputol-putol ang mga cultivator ng Seventh Sky at kahit na ang isang kasing lakas ni Zhao Feng ay hindi makakaharap dito ng direkta. Hiu. Si Zhao Feng ay naging isang arko ng kidlat habang ang Yin Shadow Cloak ay pumutok, dahilan upang siya ay tumalon sa hangin. Kasabay nito, isang busog na may tatlong palaso ang lumitaw sa kanyang kamay.